papunta na ng police station, and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot niyo ang aking member official. Gusto niyo magbaha ng dugo. Tandaan niyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa niyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ra in the branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 8371, April Law of 1997, Divine Customary Law. Nandir ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Anong nangyari ngayon sa nagpakilalang Reyna na ang tapang noon, di po ba? At ngayon, humagulgol ng iyak ngayon. Bakit? Mahigit 10 kaso ang isinampa ng PNP laban sa kanila ayon sa RPN DXKS Surigao. Etong si alias Adlaw at itong si Lourdes Latraca Infante at mga kasama niya, no? Ang kasong malicious mischief, alarm scandal, grave coercion at iba pa. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Nagsalita na din ang ilang mga legitimate na dato sa indigenous people kaugnay nitong bagong kulto na naghahasik ng kaguluhan at tinatawag nilang Senior Padlak. Ang hirap kasi pag ibang espiritu ang bumubulong na. Di ba? Kaya ang hirap din pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Alam niyo, ayon sa kapitan, barangay kapitan, na hindi pala taga doon ang mga taong yon, taga ibang lugar. At dahil merong promise na magkakaroon ng lupa, yon, nagka-problema, tinik talaga umano sa kanilang barangay ang grupong ito. Credit sa may-ari ng video ipakita ko sa inyo mga kapatid at lalo na sa mga kasamang media din diyan sa Surigao na nakatutok sa pangyayaring ito na tinututukan din natin, no? Daming mga pirated na pananampalatayang umusbong diyan sa Surigao. Alam niyo na kung anong mga grupo yan. Nanggaling diyan si Senyor Aguila sa Socorro, Bayanihan, di po ba? At ito naman, 5 taon na umano ito, ayon sa barangay kapitan, mga kapatid, na nagsagawa, nakasuot din ng abito, may istula, parang pari-pari din siya. So, may nahuli na, sino bang di matakot nitong mga grabing pagbabanta nila? Kaya nga, itong si Lourdes na Reyna nila, mga kapatid, niremove ni Facebook ang kaniyang Facebook account. Niremove. Kaya pala, nagbanta kay Mita. Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita. May kaso ka. Kakasuhan daw niya. Kakasuhan niya si Mita. Dahil, sa informasyon na natanggap ko, grabe pa nga pagbabanta nila. Bawal talaga yan sa Facebook. Tinanggal ang account, Facebook account. So, grabe banta. 72 hours, gutom nga musupak, mamatay. God is justice. Imagine, gamit pa ang Diyos sa loob ng 72 hours, 72 oras. Ang tututol daw. Sino ang di matakot yan? Pagkatapos armado sila sa mga matataas na patalim. At
nakalagay ng kulay pula sa kanilang noo. O sinong di matakot yan? 72 hours, gutom nga musukat, mamatay. No. God is justice. God is justice! God is justice! God is justice! Salamat sa Diyos, nagharing ang Diyos. God is justice. Kaya nauna na pinarinig ko sa inyo yung pahayag mismo ng hippie, no, na hinanda na ang kaso laban sa kanila. Kahapon, yung mga complainants nagpunta na ng police station and then yung investigator on case natin, prinasis na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. So ngayon lahat na mga ebidensya na kailangan naming mapan, actually naka-ready na para sa pag-file namin. Kasi nag-push siya ng alarm doon sa public. So palagi nga namin in-explain na kung may mga action man sila, dapat ipadaan natin sa legal na proseso kasi mayroon naman tayong korte. So far ngayon, mayroon tayong mga dineploy na mga PNP personnel with the augmentation ng First Provincial Mobile Force Company at Second Provincial Mobile Force Company para ma-isolate natin yung grupo doon sa area sa may barangay sa Surigao City. Okay, iyon ang pahayag ng hippie. At ayon sa impormasyon na nakuha natin galing sa RPN, Surigao, itong alias Adlaw, Dato Adlaw, ay nakilalang si Georgito Corpus Santisas na alias Dato Adlaw. Yung Reyna si Lourdes Lantraca Infante. Kasali na si Javi Lantaca Infante at yung mga kasama nila ay sinampahan ng sobra sa 10 kaso. Malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority. Ay, may mga nakasuot kasi ng uniform din, no? Kaya usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 11607, 11607. Physical injury, serious illegal detention. Aba, baka may hinuli din sila. Serious illegal detention, grave threat, cyber libel. Yung mayor, tinira nitong nagpakilala at ang hippie, no? Grabe ang tira nitong nagpakilalang Reyna. At other related crimes. Patong-patong. Kaya nga pala, ang matapang noon, abay, iyak ngayon. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. RPN, and 72 hours. So di basta-basta sinong di iiyak diyan, mahigit 10 kaso. Sa mahigit na 10 kaso, di basta-basta. Dumaan tayo din lalo na pag may kaso. Di basta-basta. Hanap ka ng abogado mo. Sasagutin mo yung pinadala ng piskal. At kung mapatunayan yan sa korte na may mabigat talaga, abay, may warrant of arrest na. So, sobra ng, kung mapatunayan sa korte ang bigat sa ebidensya sa kasong isinampa, edi sobra sa 10 din ang piyansang kailangan for temporary. Tingnan natin itong ibang mga kaso. Meron bang non-billable dito?
Delikado, no? Di basta-basta. At ayon sa mga legitimate na IPs leader doon sa Surigao, di pala kabilang itong grupong ito. Mga huwad umano na indigenous people ang grupong ito. Maayong adlaw sa tanan, mapagawas na gamay o reaction video Sa leader nila ito para sa mga IPs, ha? Reaction para sa itong grupo na nagpadlak sa mga establishmento. para sa nahitabo ng pagpangpadlak sa nagpaila nga federal tribal government of the Philippines sa Surigao City kagahapong adlaw. Nilang mo pa dayon, mga sila sa federal. Bukumpay Una, no? ang ilang grupo Kaya niaman sila sa dili ancestralan. legitimate na mga IP leaders. So di makaunawa ng Cebuano, although merong medyong pagkakaiba sa Cebuano sa Misamis Occidental at Cebuano Surigao dahil waya yung wala, no? Pero kinumpirma dito na hindi legitimate. Huwad ang grupo pala, huwad pang sikta. Pagkatapos may sariling gobyerno, huwad pa na indigenous people. Okay, tuloy natin. Sa LOC. No? So no dili pod sila acknowledge ng Indigenous Peoples Organization Mga sila sa federal. sumala sa ilang gamit Oh. nga balaod nga Indigenous Peoples Rights. Yan ang palaging ginagamit nila, batas ng indigenous umano, plus sinali nila yung batas ng Diyos. Pero ang Diyos para sa kanila, abay, demonyo yon dahil yung Diyos nila apat, hangin, lupa, apoy, yun, ang mga Diyos nila, umano. Sino mang tututol diyan, ang kalaban nila, yung binanggit na yan, parang nasa Encantada, di ba? Yun ang sinusunod nila. Ako ipalo. Dili sila manaw sa federal. Nga mao ang Republic Act 8371. So mahulog sila mga kaigsuonan Pero kani, dili nga bogus Indigenous Peoples Organization. Bugos Indigenous. Ang grupo ni Dato Adlaw. Kani No, kalinaw. Nga makita naton kabaguhan sa kini Ito makita natin sa kabilang video. Gulat din dito ang security guard na binigyan nila ng sarili nilang papel dahil isasarado ang naturang establishmento. si Jorgito Santisas o si Lourdes Infante nga maoy nangulo ni ini nga grupo diha sa Surigao City. Walay record sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples. So walang record. Taga saan nga ba talaga ito? Kahapon, may information ako na galing daw umano Davao itong grupong ito. Di ko pa sure iyan kung taga saan talaga ito. Pero ang sigurado lang ngayon, mahigit 10 kaso ang isinampa laban sa kanila. At nag-aabang ang mga PNP. Sino mang lalabas, yon, hinuli na. As a government agency for indigenous peoples or indigenous cultural communities, nag-claim lang sila makaigsuunan sa maong balaod apan supak og sukwahi ang ilang binuhatan. So, yan, malinaw. Parang ang abogado yata ito na di ko na ko pangalan niya sa indigenous people ng Surigao. Nag-claim sila sa batas ng EPRA pero iba yung ginagawa nila. At hindi pa sila miyembro dito. Hindi sila legitimate. Sumala sa maong balaod. Nakasuot din ng abito sa pare. Parang pare, di po ba? Makita ninyo? Nakasuot ng abito sa pare. Piki pa na IP, piki ang gobyerno, nagdeklara ng sarili nilang pera, piki pa ang Diyos, lalong piki na ang relihiyon. Pero ang daming nadala. At ayon sa kapitan, mamaya parinig natin yung kapitan, ayon sa kapitan, di daw umano, taga ibang lugar daw. Tuloy natin. Ang IPRA maoy implementing agency
ang buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples nga nasulod diha ang gitawag 4 bundles of right. Sa 4 bundles of right, di ang right to ancestral domain. So, mo nang ilang gipanglito, ipangyawit nga right ancestral land or ancestral domain. No? Then, ang sunod, right to self-governance and empowerment. Ang sunod dayon is right to social justice and human rights. Ug ang ikaupat mao ang right to cultural integrity. Makaigsunan sa tibuok Caraga region kining Federal Tribal Government of the Philippines hangtod karon nabilong sa gitawag bogus IP organization ug wala kini giila sa mga leader sa tribo sa Caraga o ilabi na sa Surigao del Sur di nagpaila kini siya kining si Jorgito Santisas nga usa ka provincial tribal chieftain kaya ang among legitimate ug acknowledged na provincial tribal chieftain mao lamang si Dato Ingwan Ala ang kasamtangan municipal tribal chieftain sa lungsod sa Carrascal ug siya usab ang provincial tribal chieftain sa province of Surigao del Sur. Diin ako si Dato Jimmy Iligan Ginson nga mao ang kasamtangang provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Sangguniang Panlalawigan sa Surigao del Sur. Wala kininamo sila giila o bisan man lang gi-acknowledge isip legitimate nga mga IP organization dinhi sa Caraga. So, kami nanawagan sa PNP Surigao del Norte and Surigao City o sa LGU Surigao City nga unta gyud imbestigahan o mapasakaan usab og kaso sa kadtong mga gipangpadlak nila nga mga tindahan tungod kay wala sa ilang authority ang ilang gihimo. Og kami nga mga legitimate nga mga tribal leaders sa mga tribal community sa Caraga region dili usab kami ganahan og mosugot nga dunay mga bugos tribal. Bugos, gumagamit pa ng tribal community. Gumagamit pa ng EFRA. Di po ba? Kung yun na uri ng grupo nitong si Dato Adlaw daw, edi sinira nila mismo ang IPs, ang imahe ng IPs na sila'y bugos. So, ngayon, nilinaw at meron pang isang tribal leader na nagsalita dito. Organisasyon nga maoy hinungdan nga mamansahan ang ngalan sa tribong community sa Caraga region. Sa unom ka tribo o sa Caraga unom ka tribo o sa Surigao del Sur tulo ka tribo mao lamang ang Manubo, Mandaya ug Mamanwa. Then sa Surigao del Norte Manubo ug Mamanwa. So kana lang hinapunta nga ang public, ang publiko magbantay kung doon na kami mga kalibog bahin ini nga mga klase sa organisasyon nga muhatag og kagubot, kalibog, palihog sa pagdangop o pagpangutana sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples NCIP nga maoy ahensya sa gobyerno nga nagprotekta sa mga katungod sa tribong komunidad sa tibuok Pilipinas. So, malinaw yon mga kapatid. Galing mismo sa representante at sa province ito, no? Ng IPs na bugos itong grupo nila ni Dato Adlaw daw. At ito pa, isang pahayag sa legitimate na leader ng indigenous people. Kinang leader niya sa kinang federal. Napainom mga embassy. Mayroon pa umanong embassy. May nakita ako, may sarili para silang plate number sa motor. Meron silang sariling plate number. Tuloy natin. Kanang embassy niya, nagpamatuod na kini. Nag-direct sakop sa Republic Act 8371. Kaya walay lain among embassy. Ang among ahensya nga NCIP. Kasi mo diriya, 3 pisong! NCIP ra. Ito, na 3 pisong na
ang pahayag. Trespassing talaga. No? Imagine, may sarili silang batas at di nila kinakilala umano, di ba ba? Di nila kinikilala pati na Supreme Court. Idiniklara na nila na walang visa ang pera, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo pa. Okay, tuloy natin. Oh, dili na mga Ang hirap talaga. anong kamo. Pang maniniwala sa sariling kasinungalingan. Kung magani may magkuhan kining maghimo og kanang ingon nga padlak-padlak ang mga kuhan nga naagit sa amo ang balaod god nasakop kami sa Republic Act 8371. Kamo na hinuon nga bisang gamay. Wala kamo mahisakop niya na unya kamo magbinastos, magbinaboy. Unya nagpa-public ug kanang kana nagpost pa mo nga manirado mo apil man San Miguel. Sudayan ninyo sulod San Miguel. Hindi lang yan. Pati na daw ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ipapadlak sabi ng reyna nila. Nako. Di ba matauhan kamo mga sinampa kamo? Ako pasaylo lang ko nga nakaistorya ko ani nga dili dapat istorya sa leader. Pero duan na ako mapugyan ang akong emosyon. Gani. Oh, Oh, yan mga kapatid. Galit talaga ang pakinggan natin. Si Dato alias Dato Adlaw sa interview. Okay, ako nga may nabi si Senator Pangkat, sir. Dato Adlaw po. Senator Adlaw. Sa may nakatuyuan ni sir na niya magkamon diri sa among lugar diri sa Oh, so ibig sabihin hindi talaga taga doon sa naturang lugar. Sa mga di nakaunawa ng mga Tagalog na di nakaunawa ng Cebuano, ano ang dahilan daw umano kung ano ang layunin kung bakit nandun sila sa naturang lugar? Kay wala man sila mo Suligan. katuyuan. Ancestral man eh. So dahilan, sabi niya ito'y ancestral land. Oo. So kung gusto nila Kaming tribo ang rightful owners sa ancestral land. So nag-claim siya na tribo talaga sila sa ancestral land na nauna nang sinabi sa mga legitimate leader ng indigenous people, mga kapatid, na huwad ang grupo nila ni Adlaw, alias Adlaw. Ay mauni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa custom and tradition. So ang bali ang nakuha ni mga mulukyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali oray noon ini sila ng mga squatters. So ang tanong sa isang media nag-interview, ibig sabihin itong mga nakatira dito nagiging squatter na. May contradiction mismo sa kanilang sarili. Kaya dito duda na kaya anong oring espiritu ang gumagabay nila. Bakit? Contradiction. Hindi po ba idiniklarar nila walang bisa na ang mga titulo sa lupa? Pero sa sagot niya dito, hindi naman umano squatter. Adili squatter. Di naman squatter. Kung kayo ang may-ari, pagkatapos walang bisa na ang titulo ng lupa, anong tawag nun? Di ba? Parang squatter na din. Pero sila lang ang nagdeklara na yung mga titulo ng lupa, wala nang bisa. Yung currency, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, wala nang bisa. Pero nagtaka tayo, bakit nangungulikta kayo ng tax kung walang bisa? Di ba ba? Tuloy natin. Kaya na nagiyan na nila ang kuwan pa. Bali ini ancestral Ancestral land. Para ma-address ang atong kaangayan, kalinaw, ug kaluwasan sa ancestral land. Kay wala pang republic sa Philippines, ang mga dato bain na ang decision maker sa ancestral land para sa kalinaw ug kaangayan. so bali iyo kataga sunod na batas ni. Yes, batas sa Dios. Republic Act 8371. Batas ng Diyos umano ang Republic Act. Nako, ito talagang alias Adlaw na ito. Ayaw nilang susunod kahit sa Supreme Court. Pero, binanggit yung batas sa indigenous, para sa indigenous people. April of 1997. Sa April Law. Divine Customary Law. Divine Customary Law daw. Since time immemorial na anbirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and spiritual. So Gobyerno sa tribo. kaya na sir nagugam at mga tao na binato na mga negosyante sana na daw may naitago dito sa ako ang muraga tag-hold mo dito sa checkpoint. Opo. Tag-hold mo dito sa checkpoint. Nagsagawa sila ng sariling checkpoint nila.
nakalimutan ko pang upload sa video yung tinanggal ng PNP yung mga inilagay nila sa daan. Ay lagi mamay. Pinagigsulti ang hipi, pinagigsulti ang hipi. So itugutan mo. Siyempre, wala may jurisdiction ang pulis sa Sistalan. Mag-assist lang sila. O imagine, ang PNP walang jurisdiction para sa kanila. Naniniwala talaga itong alias Dato, imagine, alias Adlaw, sa kanyang sariling kasinungalingan. PNP, walang authority sa kanila. Ngayon, may kaso na kayo. Haharapin nyo talaga yan. At kahit pa aalis kayo sa kasalukuyang tinitirahan niyo, magiging wanted kayo kung hindi ninyo harapin yan. Tuloy natin. Tapos sa may nakugang man sa mga tao dito kay gilikan talaga diyan ng mga dagko ng mga tindahan na padlakan daw. Pero nakita sa nako na usap. Pero kay ano man napadlakan man sila. Napadlakan sila tungod kay wala sila mo-comply sa legality under management sa Federal Tribal Government. Kaya sa confrontation nila sa hippie, galit na galit ang hippie sa ginawa nila. Sarado kayo ng mga establishment. Wala nga kayong court order. Di naman umano sila nangangailangan ng court order dahil dala nila ang batas umano ng Diyos. Grabe ito. Ang tanong natin, di kaya nagutom sila? Tuloy natin. Nga ga-inform sila tulo ka bisis para mo-comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owners sa ancestralan. No, yan. Ang interview sa media. Ito ang pahayag ng kapitan. So daw na kuan balita tinuod man kay nanagop sa Surigao. Ini kasi kuan Sa interview ng local media ng Surigao. mga tribal, isa sa mga tunok din sa kuan sa Sabang. Oh, yon. Isa sa mga tinik sa kanilang barangay. Bisan mo kung hay mga tanas tao dito sa Sabang, sila mismo ang kuan, hindi mo naghimo ng kasamok. So ang latag-lakang ng kuan, taghimo ng barangay, kay di man makaya ka bisan imbitaw na mo sila sa barangay, dili man to kay daw maila ka ugalingon gobyerno. Imagine, iniimbita na pala ito ng barangay, hindi maniniwala dahil may sarili silang gobyerno. May sarili silang bandila. Akala ko yung ipinakita sa coronation Malacanang, hindi pala Mulacaniang. Mulacaniang Palace. So mga tribal. So ang kuan tayo nay mo na kahapon, nagtawag na ng direkta ng pulis. Para ang pulis mismo na ibayo na sila sa muwang kasi sila may pinakataas nato na kuan hanapan. Ang barangay adya na magayo makasis. Kuno himo nato nga don. So anay tabo lokal sila gahapon nagpay magpapirma sila ng ila para sa mga papili sila kay sa ila kuno tribal amo doon kay sila lagay kuno gobyerno kagaling ng gobyerno. So naitabo iya kay mapirma gahapon. Namo si kita sa nang parisipan mga papilis. So naitabo kay nagwala naman nagtraffic na makain nabunta nga doon. So nawag na ng pulis na para ang pulis mo. So nagsagawa na silang checkpoint mismo. Bantay nga doon. Kaya di naman mo kaya siguro sa barangay. Kaya mismo ang barangay ya na may mukha daw na dili man mo tuloy ng balaod. Kaya ilang mga kaugalingon balaod. So may tabo magpatabangay kami sa kuan sa katasan. Lokal mga sila ni Mayor, dumlaw sa sila ni si Lukban. Kaya natagista nila kay nabuntag pero paghahigyapon kay sa ngayan dahil lalagi gobyerno. Tigas talaga dahil meron silang sariling gobyerno. Among kuman bali diyan tagtambayan kuman ang gobyerno para sa ila. Amo ila balita pero tuloy mo ba ang barangay. Diyan tuno sa lain establishment amo ila tagimo tumadlakan. Amok may syudad na kuan itabo na syudad kuman ay bayo man sila tanang kung sino ang tagpadlakan. Pero kuman bagan tanan jaw nila kuan tagimo po man yung binuang. Ayan ang sabi. Kaya humingi na sila ng matagal na pala ito, mga 5 taon na, taga-ibang barangay, taga-ibang lugar daw. Disturbo sa syudad, disturbo sa barangay. Disturbo talaga sa syudad at barangay. Anila tagimo. Jaya mo ko ang tagimo ni kapitan. Pero ang tagimo ko na direkta din sa kuan, kay dili mo mati sa barangay. So direkta na sa taas, ana mo tagimo. Kung emergency pwede mo dawaton. Pero pagka normal ito sa Lunes Kintahay. Po dawat man kami kay 24/7 man sa serbisyo ng barangay. Ana mo pa din sa kuan, sila yung number 1 tunok din sa mga barangay, pasaway, diyaw na grupo.
Diyo nagkuhan, lusugo sila. Taon-taon din eh. Hindi isang masadyo, pa may udit. Mga 5 years na siguro. Oh, matagal na pala. Na 5 years na sila nagsimula, matagal na. Ang mga grupo nila, huwag hindi taga Surigao. Oo, so sa mga miyembro nila walang taga Surigao. Pagkatapos doon sila sa Surigao nagsagawa ng ganito. Taga ibang lugar umano. Na din sa Surigao City, taga Sabang Waya. Kasagaran daw sila sa lain-lain lugar. Oh, taga ibang lugar. May nakita ako kahapon na may nagsabi na merong mga taga Davao daw umano na pumunta dan. At bakit? Dahil may promise na bigyan ng lupa. Lupa rin dire. Kaya lagi-lagi pasaling ng mga lupa. Naihatag na kung mana may makuha. Kaya tagsakop ng mga sa Surigao City, abot sa Surigao City, o ilan ako doon kuan, ilan ako ng lupa. Oh, ilang lupa, ilaw man ng lupa dahil ang Pilipinas, dito pinangalanan ng Pilipinas, may pangalan yung si Dato Adlaw at sabi niya, yung kanilang dugo daw kulay puti. Imagine, dugo daw nila kulay puti. Ano yan? Langka? Okay. Tuloy natin. Unon man nato yun. Pagsabot nato, kung kita yung nato na kita kay mulang na ikaw tag-ija, ang kunon, alahan ko na. Kaya ang kun naman. Anong kwan, itong tanong mga papel. Ang daling mag-angkin. Kahit angkinin pa buong mundo, dali lang. Pero paano mo mapatunayan na sa iyo talaga? Imagine, idiniklara na ng reyna nila. Walang bisa na ang pera. Walang bisa na. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the Ayun, sa coronation niya yan, Malacanang Palace. Meron silang Malacanang. May sarili silang bandila. Pero dala-dala pa rin nila ang bandila sa Pilipinas. Nagtaka lang ako sa kanilang arena dahil sa live niya nawala na yung Facebook account niya dahil sa mga pagbabanta, no? Nawala na, kaya galit siya ni Mita. So baka mapadlak ito si Mita. Umihingi siya sa Jollibee at McDo kung maalala ninyo yan. Dito kayo, Jollibee, McDo. Dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Imagine, paano ka hingi ng pera kung idiniklara mo na wala nang bili yung pera na yon dahil may bago daw umano sila. Pagkatapos, humihingi ng cash assistance kahit walang pera lang umano, pagkain lang. Ano nga ba talaga tong grupong ito? So, kaya sa isinagawa ng PNP, yon, may mga hinuli na talaga. Lalo na nagsagawa sila ng checkpoint at dala nila yung matatalim na mga itak. So, may hinuli na ang PNP. Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. Oo, kay wala man sila mo comply sa refrayo. Nagtrending sa social media ang grupo ni Hugueto Santisas na nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Punta na ng police station and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ran in branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 8371, April Law of 1997, Divine Customary Law, na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines.
No, sinong di humagulgol niyan sa mahigit 10 kaso ang kanilang haharapin. At so maghanap pa sila ng mga abogado para magiging lawyer nila. Problema, bawat kaso sasagutin yung reklamo na inilabas ng piskal. Una, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 1167, physical injury pa, serious illegal detention. Ala, sino kaya itong dinetin? Grave threats, cyber libel, multiple violation of cybercrime law, and other related crimes. So pagdasal natin, mga kapatid, ang hirap talaga pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Minsan na tayo dadaan sa mundong ito. Sisiguruhin natin ang grupong inaniba natin. Ang pagkadaya pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakapiligro pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib ang ating kaluluwa. Ang napakadelikado pag ganitong grupo na kahit sa sariling kasinungalingan, sila mismo'y naniniwala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ipanalangin po natin, of course, ang Diocese of Surigao, ang mga kapatid natin sa Surigao, lalo ng mga kapatid nating IPs na ginagamit sila nitong grupo na tinatawag na huwad na grupo. Bye-bye, hanggang sa muli. So ayan po mga peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.